Miyerkules tayo ngayon, April 29, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng piso kontra dolyar, bumagsak sa record low. Ang palitan ngayon, partner, 61.30. So kung meron kang $1 million, yung $1 million mo ngayon magiging 61.30 million na. Oh, grabe naman yung pera mo, partner. Ay, wala akong 1 million eh. Euro tinatago ko eh. Taray. Mas malaki. Impeachment trial naman laban kay VP Sara pagbobotohan na ngayong araw. Saldico nasa France na. Oh, humihingi daw ng political asylum ayon sa palasyo ng Malacanang. Senate Office, inabsuelto si Senator Jinggoy sa DPWH budget insertions. Sakay ng kotse, pinagbabaril ng riding in tandem sa Quezon City, 2 patay. 250 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa mga bombilya na sabat ng BOC sa NAIA. Radyo natin nationwide! Nationwide! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita Makakasama po Eleni Bensal. at Angelo Palmones. Sa detalye ng mga balita, sumadsad sa panibagong record law ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, bumagsak sa 61.30 ang palitan ng piso kontra US dollar kahapon, araw ng Martes. Mas mahina ito kumpara sa 60.71 na naitala nitong Lunes. Matatandang nagsimulang tumamlay ang halaga ng piso mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Sa ngayon, partner, ang impact nito sa import, kasi import dependent tayo, no? 6 to 7% ng cost. Yun ay batay naman sa projection ng mga economists natin. Ayon kay Michael Ricaport ng RCBC, Yes. yung 6 to 7% na impact na yun, sa ano pa lang yan? Dollar exchange pa lang. Yung impact nun sa bibilihin nating mga krudo, kasi dollar base yung pagbili natin, hindi pa kasama. So, naasahan natin na lalong magmamahal ang mga imported raw materials na ginagamit sa pagpoproseso ng mga produkto sa Pilipinas. At syempre, eventually, tataas din ang presyo ng mga bilihin. Ay. Okay lang naman, taas naman sweldo mo. Ay, ikaw nga may euro eh. Kwento lang yun. 7:09 in the morning ang oras natin sa buong Pilipinas. Pinangangambahan na sumipa na hanggang 8% ang inflation rate sa Pilipinas pagsapit ng ika-4 na quarter kung magtatagal pa hanggang sa Hunyo o Hulyo ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay HSBC ASEAN economist Aris Dacanay, pangunahing tatamaan sa sitwasyon ang supply ng pagkain, bukod pa sa langis dahil sa daloy ng kalakalan sa Strait of Hormuz. Paliwanag niya, malaking bahagi ng pandaigdigang shipment ng fertilizer ang dumaraan sa naturang ruta, kaya kapag nagkaproblema rito, posibleng magkaroon ng kakulangan sa pataba at bumaba ang ani sa susunod na 3 hanggang 6 na buwan. Sabi pa ni Dacanay, isa ang Pilipinas sa pinakaapektadong bansa sa rehiyon kung mangyari ito. At hindi lang yan. There's more. Wow! Nagbabala ang isang eksperto mula sa posibleng epekto naman ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dahil bukod sa problema sa Middle East at saka yung problema natin dyan sa Strait of Hormuz, paparating na ang tinaguriang Extreme Super o Godzilla El Nino. Ayun na. Sa analysis ni Ana Claudia mula sa Metrobank, ang nasabing inaasahang matinding weather phenomenon ay magdadala ng mabigat na hamon sa sektor ng agrikultura at presyo ng mga bilihin. Paliwanag ni Kudya, hindi kasi garantisadong makakaasa ang Pilipinas sa importation ng bigas para punan ang kakulangan sa lokal na supply dahil ang buong Asia Pacific ay karaniwang tinatamaan ng matinding tagtuyot tuwing El Nino. Bukod sa tagtuyot, tinukoy din ni Kudya ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto naman sa inflation. Binanggit din ito ang nagdaang El Nino noong 2023 hanggang 2024 na nagdulot niya ng malaking pinsala sa produksyon ng pagkain at nakapag-ambag ng mahigit 2% o 2 percentage points sa kabuuang inflation ng bansa. Kaya partner, ako naman hindi masyadong apektado nito. Kasi minsan na lang ako nagra-rice sa isang araw. Oh, O, lunch na lang. lunch Oo, talaga. lunch na Gano'ng lang. karami?
Hindi, eksakto lang. 1 cup. 1 cup. Oo. Akala ko isang balian. Hindi, oh. Lianer. Nagre-reduce na talaga ako, partner. Sa umaga, gulay lang. Tsaka prutas. Oo, kung hindi, nilagang saging. Talaga? At hindi pa yung hinog, hilaw. Oo, yan ha. Tapos, pagkatanghalian, mga late lunch, doon lang ako nagra-rice. Oo. Wala na akong dinner. Oo, nilagang dahon na lang ng kamote at saka okra. Napaka-healthy naman yan. Ayan, oo. Ikaw kayo magkagaot. Ang hirap lumakad. Sa ibang balita, inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ngunit pag-aamin ni Energy Secretary Sharon Garin, walang katiyakan kung ang mga susunod na rollback ay magiging kasing laki ng mga naunang tapyas presyo, lalo na sa diesel. Bagaman tinatayang mababawasan pa ang oil prices, hindi anya nakikita ng kalihim na babalik sa lalong madaling panahon ang dating presyuhan ng langis bago sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Bababa pa naman siguro, pero hindi ganun kababa. Yun yung assessment ng mga sa industry. No? Hindi siya babalik kung paano dati kasi may damage pa yan sa Middle East. Yung ports nila, lahat, pati yung mga oil facilities nila. So, pero sana, wag nang tumaas. No? Pero, but it's possible na hindi siya babalik sa 55. 13 makalipas ang alas 7, larga na! Hoy, Elay! Saan? Inaasahang bahagyang bababa ang pamasahe sa aeroplano mula May 1 hanggang May 15. Oo. Ito'y makaraang ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 18 mula sa level 19 sa first half ng susunod na buwan. Nangangahulugan na bababa sa 593 hanggang 1,734 ang fuel surcharge para sa domestic flights. Mula sa kasalukuyang 627 hanggang 1,844. Samantala, mula naman 2,070 hanggang 15,397, bababa ang surcharge sa international passengers ng 19,000 o 1,900 hanggang 1,958 hanggang 14,561. Yung level 19 partner bago mag-gera sa Middle East ay actually level 8 lang. Ang laki ng itinalon. Oo. Kaya ganun kalaki yung adjustment. Kaya pwede ka na magpabook ng mas maaga. Yes. At ito nga, partner, ang magandang balita sa mga biyahero. Ah! Tutuloy-tuloy ang ating larga. Dahil nagbagsak presyo ang Cebu Pacific sa kanilang pinakabagong summer sale para sa everyone na gustong mamasyal sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa halagang 599 one-way base fare, partner, hindi pa kabilang dyan yung mga fees at surcharges, maaari nang makapag-book ng domestic flights mula kahapon hanggang April 30, 2026. At ang travel period naman para sa nasabing promo ay mula May 1, Labor Day, partner, mapapalong weekend talaga ang mga tao nito, hanggang June 30, 2026. Local lang yan. Local lang. Hindi international. Hindi, alam ko pang mga international kayo, pang mga Europe kayo. Ano yan? Anong eroplano yan? Sebpak. Ay, pala ko yan. Napigilan ang nakaambasa ng hanggang 7 pesos kada kilowatt-hour na taasing sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, namumurong tumaas ng gusto ang singil na kuryente dahil sa epekto naman ng mataas na presyo ng diesel. Gayunman, naagapan na niya ang naunang pagtaya na 7 pesos per kilowatt-hour na increase. Maaaring 1 peso per kilowatt-hour na lamang ang itaas ng electricity rate. Pwede din umakyat yan with your dahil dito sa increase ng diesel pero dapat ng maaga yan imbis na ang unang calculation namin kaya naunahan to mga sana aakyat yan ng mga 7 pesos per kilowatt hour. Pero na-avoid yan ngayon siguro hindi naman naabot piso yung increase niya per kilowatt hour. Nagbabala naman ang National Power Corporation o NAPOCOR ng posibleng rotational brownout sa mga isolated na lugar dahil sa kakulangan sa supply ng diesel. Talaga? Sabi ng Mindoro, kami lagi.
Ano rotational brownout? Hindi na bago yan, Hindi na sabi bago nila. yan. Ayon kay Napocor President Jericho Nograles, ang mga apektadong lugar ay ang mga komunidad na sineserwisyuhan ng kanilang Small Power Utilities Group o SPUG na nakadepende sa diesel power plants. Git ni Nograles, maaaring magpatupad ng rotational brownout dahil nahihirapan ang ilang planta na panatilihin ang tuloy-tuloy na operasyon bunsod ng mahal na diesel. Samantala, tiniyak naman ng Napocor President na nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa ibang bahagi ng bansa.